The Hobbies by Lisa presents The History of Crochet. Crochet comes from the French word croche, meaning hook. It is a versatile and popular craft that involves creating fabric by interlocking loops of yarn, thread, or other materials using a crochet hook. Its origins can be traced back hundreds of years, with variations of the craft appearing in different cultures worldwide. The exact origins of crochet are somewhat debated, as it evolved from earlier needlework techniques such as knitting, lace making, and embroidery. It is thought that crocheting emerged around 1700s, evolving from tambourine, a type of embroidery that arrived from the East, which is similar now to punch needle. Although we cannot really tell who invented crochet, a woman named Eleanor Riego de la Brancardier, often referred to as the mother of modern crochet. She played a significant role in the popularization and standardization of crochet during the early 19th century. In 1846, she published Knitting, Crochet, and Netting, and considered the world's first crochet book. Because of this, she was considered the mother of modern crochet. You can find Eleanor's work at Google Books. If you want to know more about Eleanor and the history of crochet, you can refer to some websites like domestica.org and urbaki.com. It's Crochet Spotlight! Welcome po guys, it's me Jams Crochet and Crafts. Do you know that crochet can be anything? Yes, it can be flowers, it can be a scrunchie, it can be a costume for your fur baby, or it can be your mini-me. So every crochet is unique in its own way. Like this one, I made a Captain Timo bucket hat pattern, inspired from the League of Legends, and Shrek bucket hat inspired from the movie Shrek. And also, I made a free pattern of Puto Bongbong. It is a Filipino delicacy. So, you know where to find me. Follow, like, and share po. Thank you! Ayun, hey! Yes, thank you. Welcome to the Crafters Forum with Mommy Lee. So, ayan po. Tayo ay ko kaya to. Okay, so ayun. Hello, welcome to the Crafters Forum with Mommy Lee, and this is your Mommy Lee, your host. Ayun, so bakit ako nag-live today? Wala lang, because because of the ongoing issue of ano yun? Yung sa isang crochet community, sa isang Facebook group na medyo anuhan sila. Ito na nga ang chika. Okay, disclaimer lang, we are not going to bash any person here. Hindi natin intensyong mambash, hindi natin intensyong kumampi. Pero let's analyze. Let us analyze kung ano yung how do you call that? Kung ano yung ano bang tawag doon? Kung ano ba yung nararapat sa issue, di ba? So, ayun na nga. Wait lang. Magbabago lang ako ng ano. We are live dito sa live din tayo sa TikTok and live din tayo sa Facebook. Wait lang. Magbabago lang ako ng ano. Ay, paano ba to? Paano ba mag-flip ng camera? How do you flip your camera? Okay, yes. Yun, okay. Dito tayo para makita ko yung ano.
So, this is the Crafters Forum. Ayan, doble-doble yung camera natin. This is the Crafters Forum with Mommy Lee. Ay, remove. Stop. Okay, yun. Okay na ba? Ayan. So, hello sa ating mga 3 viewers. This is the, again, this is the Crafters Forum with Mommy Lee. So, if you are available, you can go to dito sa TikTok and you can join me on this topic. So, ayun nga. So, ang ano natin ngayon is magko-crochet and magchichika tayo. It's all about pricing, no? Pricing your handmade items. Okay. Pricing your handmade items, especially crochet and sino tong nag-request? So, who's this? Ganchillo. Sino tong Ganchillo? Okay. Anyway, so ayun nga. So, how do you price your items, no? Kasi, okay, ito ang, ang kwento. The thing is, ang kwento natin, ito na nga ang chika, no? Ang kwento kasi, there was this person sa isang crochet community group na nag-post siya ng wedding bouquet na napakaganda. I mean, maganda naman yung quality ng kanyang gawa, ano. Tapos, syempre, marami nag-comment, and marami nagandahan. So, ngayon, merong isang nag-comment na, dun sa wedding bouquet, so, parang tinanong niya, hello, Mami G. Mami G, may ginagawa ka? Do you want to go up and talk about pricing your handmade items? Do you want to join me? Just click the guest button. So, kaya lang ako kasi nga, it's an ongoing issue sa crochet community sa sa Facebook and, 'di ba? Kailangan din nating pag-usapan 'yan. Ang init na, mainit na, nainitan ako. So, ayun na nga. So, meron itong crocheter na naggawa ng isang magandang wedding bouquets and other parang package siya. Tapos nakita ko, yung isang package niya is 12, inabot ng 12K. Papunta sa BIR. Okay. So, inabot siya ng 12K. Tapos, may isang picture doon, yung isang bouquet na, isang wedding bouquet, nagkakahalaga ng 3,070 pesos yata. Kasi yun ang laging kino-comment nung nagagalit na sinasabi na overpriced yung wedding bouquet niya. Na para sa isang wedding bouquet, ang sabi niya is overpriced daw. So, pinagtanggol naman niya yung sarili niya, yung gumawa ng wedding bouquet, na it's because yung nga, maganda naman yung quality, and wala namang reklamo yung customer niya, wala namang tsaka kumbaga, sarili niyang pricing yun, kumbaga, anong tawag doon? Kumbaga, to each his own, di ba? Pero ang nagkasagutan sila doon sa maraming nirarant. Yung nagrereklamo sa price ay isang crocheter din. Marami siyang parang nirereklamo doon sa comment section na kesyo, yung overpricing, ako din naman, hindi naman sabi niya, hindi daw siya matagal na rin daw siya nagko-crochet, pero hindi naman daw siya ganun mag-price. Tsaka ang sinasabi niya, sabi nung nagrereklamo, is sobra naman yung panlalamang sa kapwa. So, kapag ba nag-charge ka ng mahal sa mga gawa mo, nanlalamang ka na? Ano ba yon? I don't think so. So, isa-isahin natin, how do you really price your handmade items? 'Di ba? Kayo, if you have any inputs or insights, paano ba kayo nagpa-price ng item niyo? Kasi
ang pricing, especially handmade crochet items, it involves several factors to ensure you cover the cost and make a fair profit. Fair profit, isipin natin yan. Unang-una, it's handmade, and kung napakaganda ng quality mo, ibig sabihin, you put much effort and much time to really make your work or project maganda, di ba? Kung maganda naman kasi yung output. So, how do you calculate the cost? Especially number one, materials, di ba? So, ano na yun, given na yun yung materials. Siyempre, magandang yarn or quality yarn. Salamat sa pag-like, Mami Yarn Tea. And syempre, yung labor. Katulad nga na sinasabi nung isang beses na na-interview natin si Mr. Renato Bokil, how do you call this? Na yung siya, pag nagka-calculate siya ng pricing sa mga item niya is materials plus labor cost. Di ba? So, ayun, paano mo yung labor? Determine your hourly, yung per oras mo na wage and multiply it by the times you make the item. So, ayun, standard yun. Tapos, syempre, so material, labor cost, tsaka yung mga overhead. Yung it includes cost ng mga tools, workplace, utilities, and other business expenses. So, para sa, sa mga, ito, aside from overhead cost, I think it's the mastery of the skill. Kasi, mararamdaman mo naman kapag napaka worth it yung yung bili ng yung quality ng gawa mo na yung kasi nga may mga ibang tayo hindi hoy Mami Han, halika dito ka. Nabasa niyo ba yon yung yung kagabi na ko yun nagbo-browse ako sa crocheters group. If you have something to say na up ka naman dito, may ginagawa ka ba? Or ka? Yung pricing ng handmade items. So, ayun nga. So, how do you call this? Ang babalang muna O sige, okay. Ang sinasabi dito is aside from calculating the cost at mga overhead expenses, I think more than anything else, it's the quality din, di ba? Kasi, ano ba yung sumasama doon sa quality? Kasi, syempre, yung iba, lahat tayong mga crocheter, iba-iba yung quality ng gawa natin. Kasi nga, handmade yan. Merong very skillful yung pulido ang gawa. Pulido ang gawa, ibig sabihin, yung siya, malinis ang gawa, di ba? Kasi makikita mo naman sa mga pag i-compare mo yung mga gawa ng bawat crocheter, makikita mo, malinis ang gawa nito. So I know, I know a lot of people who have yung may mga skillful hand. Good morning sa inyo. This is the Crafters Forum with Mommy Lee. So pinag-uusapan natin yung mga pag-pricing ng handmade items kasi meron mga nagrereklamo na may mga crocheter daw na nag-overprice ng kanilang handmade items. So, kung sulit naman talaga yung yung pricing ng mga items, why not, di ba? At saka hi, Aliyah. Tsaka it's all a matter of aside from quality kasi kung afford naman ng customer mo, I mean, kung walang reklamo yung customer, why not? Just like yesterday, ini-interview ko si Mary Jane. Si Mary Jane ay isang crafter and crocheter. Kahapon, sabi niya, I'm so happy, Mommy, kasi nakakuha siya ng client na nagpagawa sa kanya ng mga bouquet of flowers. Sabi niya, malaki-laki din yon. So, sabi ko, magkano ba yung malaki-laking yan? So, ang sabi niya, umabot daw ng 10K yung package na inano niya. Hindi naman nagreklamo yung customer. Ang sabi pa nga ng customer, wow, ang hirap niyan, napakahirap nung ginagawa mo. Kaya nga inaano natin na
pag nakakita tayo ng customer na talaga mag-a-appreciate sa ating gawa, ay doon na tayo makaka-jackpot, oh, 'di ba? So ayun nga. Ayun nga. So let's go to calculating the cost. So materials, yung labor, tsaka yung mga overhead expenses. And then after calculating the cost of those three, materials, labor, and overhead expenses, you have to set your profit margin. Set your profit margin. So, ito, you're gonna decide on profit margin that will reflect the uniqueness and craftsmanship of your work. So, ayun nga, dito na lumalabas yung quality ng gawa. Pag sinabi mo yung craftsmanship, ayun na, nabubulol ako, no? Yung craftsmanship kasi, yung pagiging, yung paggawa ng work mo, gaano ba ka-detail? Gaano ba ka-detalye, kakomplikado yung design ng gawa mo? So, ibabase mo din yun. Kasi may mga, let's say for example, ano naman, i-compare mo ba yung paggawa ng isang tulip head sa isang rose? Magkaiba siya. Pareho siyang flower, pero magkaiba siya ng design. And yung isa medyo komplikado, like kunyari yung rose, di ba? Pero yung tulip, let's say isang diretso lang siya na tube na ganun, mas madaling gawin yung tulip, pero pareho siyang flower, di ba? So, dun pa lang malalaman mo na yung ipo-pricing mo is magkaiba pa din kasi nga magkaiba sila ng kung complicated yung design. Okay. So, ayun nga, may nag-text, okay? So, ayun nga. Kaya, yung profit margin doon, yun na yung magre-reflect. So, usually, magkano ba ang profit margin mo? For example, let's say, usually 10 to 50% kung ano. Pero pag mga ganyan na handmade items, medyo, dapat medyo mataas-taas. So, depende sa business goal mo, tsaka sa market mo. Diba? If you have something to say, you can comment naman dyan sa comment, dito sa TikTok, tsaka dito sa Facebook, kung ano nyo. Pero mas maganda mag-comment. Kung magko-comment kayo sa Facebook para napapakita natin yung comment nyo. Unlike dito kasi sa TikTok, dyan lang natin makikita. Anyway. So, yung set profit margin. Tapos, and then the next one is research the market. So, ayun nga. Sa handmade items kasi, lalo na ngayon, very popular na ang crochet, ano? Very popular na ang crochet. Iba-iba na tayo ng market. So, hindi natin masasabi na yung market mo ay pareho ng market ko. Hi, PJ. So, i-try mo kung ano yung pwede kang makakompete. Kasi if you are for competition, pwede mong i-adjust yung prices mo. But if you are, how do you call this? If you are confident enough with your work na, oy, my price, my worth, alam ko yung worth ko. I'm not going to sacrifice the quality of my work. And I'm not going to sacrifice the price of my work just to, para i-adjust lang sa mga hindi ma-afford yung gawa mo. Di ba? Kailan po kayo natuto mag-crochet? Matagal na rin po. Since bata pa. Ayun. So, ayun nga. So, competitive analysis. Look at similar handmade crochet platforms sa mga ibang katulad ngayon. Nowadays, maraming, how do you call this? Marami nang magkakapareho ng items, crochet items na binebenta, no?
So, ayun lang. Pero kung ikaw, if you want to really be unique and kung gusto mo makilala ka talaga sa ginagawa mo as a crocheter or as a crafter, make your own design na alam mo na ikaw lang ang meron nun. Kasi ang problema kasi minsan sa market, pag pare-pareho na yung binibenta, parang mahirap na makipagkumpetensya, no? So, gumawa ka siguro ng naiibang item na alam mong sa'yo lang. But the thing is, ang mga crocheter, especially yung magagagaling na crocheter, pag nakita nila yan at alam nilang paano gawin yan, ay, wala na. Kahit walang pattern yan, magagawa nila yan ng paraan, di ba? Oo. So, iyon. So, yun nga, research the market for your pricing and then, sino ba yung target audience mo? Target audience or target customers and buyers. So, you have to understand your potential customers and their willingness to pay for your handmade items. So, sinasabi nga dito katulad nun nga yung gumawa ng wedding bouquet, wala naman ang maswerte siya, nakakuha siya ng willing magbayad doon sa gawa niya. And I personally, in my opinion nakita ko naman yung pictures ng gawa niya and it's really napakaganda. And I would be willing to pay for the same price nung chacha nung sa pinagbentahan niya nung mga wedding bouquets na yun, yung isang package na yun na ang nakita ko is inabot ng 12K. Yung isang package kasi yun nakita ko 12K yung lahat-lahat. Pero ang ang hindi maka-move on yung nagrereklamo na nagsasabing overpriced. Hindi siya maka-move on sa 3,017. Nag-comment pa siya dun sa nakita ko nag-comment pa siya dun sa isang post na, magkano ko po ipa-pricing to? Tapos nag-comment 3,017. Hindi siya maka-move on. Tawa ko ng tawa kagabi. Diyos me. Sabi ko, kagabi, gusto ko mag-live kagabi kaso nakahiga na kasi ako. Kaya, tsaka, ayun nga, hindi na tayo pwedeng, magdaldal ng madaling araw. Kaya, ayun. So, ayun nga. Kung meron ka naman, kung makakita ka ng, how do you call this, ng customer na willing magbayad sa, sa gawa mo, why not? I mean, I remember, yun nga, may mga crocheters ako nakilala. Like si Jeffrey, si Mary Jane, si MJ. Nakakuha sila ng client na more than 10K yung package. Na as in, wow, nakakuha sila ng client na gano'n and they were lucky enough to find that client. So, sana, hindi naman sa maging masaya tayo dun sa mga crafter na nakakakuha ng mga ganong client na willing magbayad kasi they appreciate the time and effort na binibigay natin sa ating craft. Diba? Ayan, may i-compare pa price. Yes. Oo, merong nag-compare ng price. Kinompare niya yung price. Tapos natatawa ako kasi meron dun mga pinakita niya rin yung parang bouquet niya. Tapos may mga nag-comment na, kinompare pa, ganon. So, lalong nag-alab ang apoy ng ng mga ng mga nandun sa yon sa thread na yon Kaya ganun, hi Mami, hello Mami RSJ. So, ayun nga. Okay, nasa na tayo? So, ayun nga. So, yung research the market and kung meron kang target market, why not? Mas maging happy tayo para sa mga other crocheters na kumikita ng ganung kalaki, na nakakahanap ng good customers na willing magbayad ng ganun. Why not? And then, hindi naman, sabi naman niya, hindi naman siya naiinggit. Kung sa tingin mo, kaya mo din ng ganun, why not, di ba? Improve your quality, the quality of your work, para makahanap ka din ng customer na ganun. Di ba? So, ayun.
So the next thing is pricing formula number 4. Pricing formula. Hello, Mommy RSJ. Do you wanna join me? Hello, number 4 is pricing formula. Yung common na formula to price handmade items. Ito, this is ano lang ha. Kasi tayo naman kasi hindi tayo pare-pareho ng pricing formula sa mga gawa natin. Hello, Puyeng. Kung gusto niyo mag-join sa ating discussion for today is pricing your handmade items, you can just click the join guest. Ngayon. So, ayun sa pricing formula, ito ano lang naman to, basic lang naman kasi hindi naman tayo pare-pareho eh. If you think you are worth it yung price mo sa pag-estimate mo, and then go. Pero kasi lalo't na sa mga beginners, yung mga pricing formula kasi nga ang dami-dami sa mga groups, 'di ba, na ang dami nilang nagtatanong, magkano po ba pricing dito? Parang pwede namang i-research 'yan kung gusto mo mag-research, okay? Sa pricing formula, usually i-compare mo yung prices sa market kung may katulad ba 'yon, and the next thing is depende sa size, depende sa materials, depende yung sa skill mo kasi minsan for me sa akin ang pricing ng crochet or knitted items is depende din sa depende din sa quality. At saka kung gaano ka nakatagal kung depende talaga sa quality, it doesn't matter kung gaano ka na katagal nagko-crochet. Kasi merong mga 10 years hindi pa maganda. Katulad ko. I myself, I admit na kahit ako, matagal na ako nagko-crochet, but when it comes to making amigurumis, hindi ako ganun kapulido. Yung hindi ako ganun makinig, papakita ko ito. For example, like this, Ayan. Papakita natin. So, ayan. Nasa process pa lang ako ng improving my craft pagdating sa mga amigurumi. Kasi, yung yarn under ngayon, di ba, nauuso yung yarn under sa mga amigurumis. So, inaano ko pa siya, pinupulido ko pa yung, kasi ang alam ko lang dati, syempre, kahit matagal na ako nagko-crochet, ang alam ko lang is yarn over na single crochet. Pero merong ng yarn under. Pero, tawag doon, kumbaga, parang hinahasa ko pa yung skill ko sa yarn under. Yarn under, yarn over. Why yuyo? Yuyo na lang natin tawagin. Yung yuyo, yarn under, yarn over. Okay. Pero, alam nyo, nung una kong gumagawa ng mga amigurumis na keychains lang, alam ko sa sarili ko, hindi siya ganun kapulido eh. Pero, this time, alam ko, nag-i-improve ako. Although hindi pa siya ganun kapulido, pero alam ko, nag-i-improve ako sa sarili ko. Kahit na matagal ako nagko-crochet. Di ba? I admit. Kasi nga, the thing is, kahit matagal ka na nagko-crochet, kung hindi naman yun lagi ang ginagawa mo, let's say for example, me, kasi ako, mas na-focus ako sa knitting, so hindi ko siya masyadong ginagawa masyado. So, ano yun eh, ang pagko-crochet, ang pag-ano ng quality is parang practice yan. Parang pagkanta. Mas gumagaling ka kapag nagpa-practice ka ng isang technique. Di ba? Pero, kapag hindi mo napa-practice yun, umaano din. Kailangan mo mag-practice uli. Di ba? Kahit na matagal ka na nagko-crochet, pag tumigil ka, kailangan mo i-practice uli. So, ayun, pinapractice ko siya. Hello, Jam. Do you wanna join us? Parang ayaw niyo mag-join Jam, join ka. So, ayun nga. So, ayan. Ayun, yung pricing formula for your handmade items, usually material cost plus labor cost plus overhead times 2. O, di ba? So, hello!
So, 100% of profit margin dyan sa material cost plus labor cost plus overhead. Yung overhead natin, ito yung mga tools, yung mga expenses mo, yung mga naano mo, let's say, gumamit ka ng mga glue dyan, glue and other tools and other accessories for your craft. Yun, isama mo sa ano yun. O, di ba? So, yun, times 2. Yun ang ano, anong tawag doon? Profit margin. Pwede mo siyang times 2. Yung iba naman, ang ginagawa, meron ako nabasa, yung material cost times 3 ang ginagawa. Pero, depende talaga yan sa ano eh. Depende talaga yan sa goal nyo and sa target market and ano, kasi kumbaga sa handmade, you cannot question someone for overpricing if nakikita mo naman na kung gaano kaganda yung kanyang gawa, di ba? Pero there is such a thing as overpriced, okay? Katulad nga nung kinoment ni Miss Edna, ni Ma'am Edna, ng Yarn Over tsaka ng Crochet Philippines, yung admin doon, ang sabi niya, para sa kanya merong overpriced. Na kapag yung quality kasi, nakikita mo na butas-butas. Or basta yun ang sabi niya. Ano, babasahin ko nga yung sinabi niya. Saan ba yun? Balikan natin yung kanyang sinabi. Saan ba yun? Balikan ko lang yung sinabi niyang ano. Saan ba yun? Ayun. Ang sabi niya, sabi ni Miss Ednalyn Blanco, ayun. Sabi nila, wala daw overpriced na handmade. Pero para sa akin, uulitin ko, para sa akin. Yun ang sabi ni Miss Ednalyn Blanco. Para sa akin, meron. For example, malaki ang butas ng stitches, parang ginamitan ng manipis na yarn at malaking hook. Tapos, lawit-lawit pa yung ends, hindi na weave ng maayos, tapos low quality yarn pa ginamit, tapos bebenta ng lilibuhin kasi ang dahilan nila ay made with hand. Para sa akin, overpriced yung ganong klaseng quality. So, again, papasok na naman yung quality dito. Di ba? Hindi porket pinaghirapan mo, mahal na mabebenta. Tingnan mo muna yung quality. O, yun, di ba? Yun ang sabi ni Ma'am Ednalyn Blanco sa comment niya dun sa post ko. So, it all comes down to quality talaga. So, if low quality pero binebenta mo pa rin ng mahal, ay iyon, di ba? Ano na lang ang masasabi ng ano na lang yung masasabi ng, wait lang ah. Bakit may ganun? Mami, ano ba yun? Mami ni posted the video, naka-live nga ako. May meron nag-ano ng ano ko. Charot. Anyway. Hello, Jam. Kamusta ka, Jam? Nakita mo ba yon yung issue kagabi? Sabi mo, nakita mo rin eh. Dapat ilagay ang sarili sa customer if masasatisfy ka or siya. Yes, oo. Dapat ilagay mo sarili mo as a customer. Ayun, may nag-comment. Direct of labor po. What do you mean direct of labor? Okay. So, ayun nga. So, yung quality pa rin talaga. Yung quality pa rin talaga kung talagang kung talagang worthy ba yung pricing mo, di ba? So, let's have to number 5, test and adjust. You have to start with the calculated price and observe customer reactions. Be prepared to adjust based on feedbacks, sales performance, and market changes. So, kung yung nagbebenta ka siguro ng mga handmade items na na binibenta mo sa market. So, number 1 is observe customer reactions, kung worthy ba yon, nasiyahan ba sila
gawa mo and magre-repeat order yan or o-order uli sa'yo yan. And then you can, adjust your prices maybe based on their feedback and based on the sales performance ng mga items mo and then market changes. So, di ba? Okay. There is an example calculation. Ay, bumaba na si Jam. Kinig lang po. Ay, chubanis ka naman dyan, Jam, mo. So, ayun nga. Ay mo naman magsalita. So, ayun. An example calculation, ayun nga. For example, meron ka materials na yarn. Let's say, $10 yarn and embellishments. Tapos, ang labor mo, $20. Nag-live po ako. Nag-live si Jam. Jam, pwede ka mag-live. Pwede ka mag-live na ano. Pwede ka mag-live H2H. Gusto mo ba na H2H? Ayun. Ang hirap din kasi magsalita. Naka-off mic pala kanina, nagsasalita ako. Kaya pala, Diyos mio. Ayun. So anyway, let's take a break and we will be back. Iinom lang ako ng tubig. Okay? It's Crochet Spotlight! Welcome po guys, it's me Jams Crochet and Crafts. Do you know that crochet can be anything? Yes, it can be flowers, it can be a scrunchie, it can be a costume for your fur baby, or it can be your mini-me. So every crochet is unique in its own way. Like this one, I made a Captain Timo bucket hat pattern, inspired from the League of Legends, and Shrek bucket hat inspired from the movie Shrek. And also, I made a free pattern of Puto Bongbong. It is a Filipino delicacy. So, you know where to find me. Follow, like, and share po. Thank you! Okay, welcome back to the Crafters Forum with Mommy Lee. So, ang pinag-uusapan natin ngayon is pricing your handmade items. And of course, crochet ka pa rin tayo dun sa mga issue dyan about crafting and about yung pricing and overpricing ng mga items. Ayan, anong issue yan eh. So, ayun na nga. Pero gagawin ko to ng presentation if I have the time. Marami na tayong ngayon ginagawa din sa buhay. May racket ako mamaya tsaka sa weekend. Okay, so ayun. So additional example calculation ng mga handmade items. For example, you have, let's say for your materials and other embellishments, naka $10 ka dyan. Tapos labor mo, let's say $20. For 2 hours, let's say $10 per hour ang charge mo. I mean for okay, based on, kasi na-research ko to sa kaya tayo dollars ang dollars ang base natin. But anyway, lang naman to, example lang naman. So ayun, labor cost, let's say ginawa mo yung project for 2 hours and you charge $10 an hour, diba? So $20 for labor, and then you have overhead, let's say sa utilities, sa tools, and etc. Kung may pwesto ka or mo yung mga overhead, let's say plus $5. So i-add mo yung price, materials, labor, plus overhead, tapos times 2. Yun yung basic ha, basic pa lang yun. Basic lang yun. Pero nasa sa inyo naman kasi minsan, yun nga, katulad ng sinasabi ko, depende pa rin sa design. Depende pa rin sa quality. So it's all about the quality and the design, 'di ba? Ng pag-pricing ng items nyo. Kung wala namang reklamo yung yung customer, why not? And if alam nyo sa sarili nyo na yung quality ng item nyo is incomparable, when you say hindi pwedeng ikumpara sa iba, na confident kayo ay hindi mo mako-compare yan sa ibang gagawa dahil kaya worth it ang price niyan. Okay? So, yun. Wala namang masamang basta alam mo sa sarili mo.
Alam mo sa sarili mo na worth it yung gawa. Malalaman mo naman kapag yung item mo is deserve ng price na ganun, if maraming feedback na, oh, ang ganda, maraming pumupuri sa'yo, and maraming, how do you call this? Maraming, yun nga, marami kang positive feedback. Pero alam nyo, for every 10 positive feedback, meron dyang magrereklamo. Either number one, ayoko kasing sabihin na inggitera, baka ma-bash din tayo, sabihin niya, gina-judge natin siya, no? Ayaw natin maging judgmental. Ayaw natin maging judgmental, baka sabihin gina-judge natin siya. Anong tawag doon? Meron pa rin magrereklamo kasi, number one, feeling niya, hindi ganun, feeling niya siguro, pero ano tingin niyo sa ganun? Feeling niya, overpriced yung ganung item kasi alam niya gawin or hindi niya alam kung yung quality. May ganun yung wala silang, let's say, sense of comparison. But anyway, to each his own, hindi natin alam. Ayoko na magsalita, baka mabash tayo. Ayaw din nating makasakit ng damdamin ng iba. Okay? Ina-analyze lang natin dito yung mga sitwasyon. Okay. So anyway, so for additional tips sa pagpo-price ng mga, how do you call this, ng mga handmade items. Additional tips is consider the perceived value. Handmade items often carry a higher perceived value due to their uniqueness and craftsmanship. So don't undervalue your work, okay? Do not undervalue your work. Merong, di ba, yung mga branded, yung mga luxury brand, yung parang isang bucket hat na napaka-simpleng granny stitch lang, di ba? Yung granny stitch na 3 double crochet, tapos chain 2, 3 double crochet. Yung granny stitch na yun na bucket hat, nagkakahalaga naman parang $1,000, di ba? Parang, uy, kaya ko din yan. Tapos basta yung mga cardigan, yung hexagon cardigan na pinost ni Mami Ga, nasa 120 euros yata. 120 euros. Sabi niya, which is equivalent to 12,000 pesos for a cardigan. Yung hexagon cardigan, di ba? I mean, kasi nga, luxury brand yun. So, hindi lang yung item doon ang inaano, yung brand. Pati kasi yung brand, di ba? Tingin mo ba, papansinin ka ng mga celebrity kapag gumawa ka ng katulad ng, tawag doon, ng mga crochet items, mapapansin ba ng celebrity diyan? Kung gumawa ka ng bucket hat, mapapansin ba ng mga celebrities? Kung hindi ka pa kilalang brand, di ba? It's all about branding din kasi. Paano ba maging gumawa ng mga luxury brand na ganyan? Dito sa Korea, sabi ko, paano kaya yung ganon, magtayo ng luxury brand ng mga crochet or hand-knitted items. Paano kaya yung ganon? Next, additional tips dito for pricing your handmade. Offer various price points. Yun. Create a range of products with different pricing to appeal to a broader audience. So, ayun nga. Pag siguro, marami kang variety yung items mo, anong tawag doon? Mag-aano ka ng different price range para malalaman mo kung ano yung afford ng market mo at kung ano yung mabili, kung ano yung mabenta, di ba? At saka magtanong-tanong ka na rin. Okay. And then stay updated, keep track of material costs and adjust prices as needed to maintain profitability. And of course, stay updated sa mga trends na Pag updated ka sa mga trends, aware ka lagi sa mga pwede mong ibenta, di ba? Pwede mong ibenta sa market, lalo pag maraming nakakyutan.
Okay. Basta alam nyo, gawa ka lang ng gawa ng mga cute na items at introduce mo sa market mo. Dadami din yung bibili niyan. Okay. Anyway, in conclusion, ang pricing ng handmade crochet item is just a balance of covering the cost, yung nga, yung materials, labor, and overhead. Tapos, fair profit and matching market expectation. Ano ba yung market expectation? Ayun nga, yung, how do you call this? Yung inaano mo, yung ine-expect ng mga buyers and customers mo. Yun. By carefully calculating and regularly reviewing your pricing strategy, you can build a sustainable and successful handmade business. Okay. Mamaya nga pala, tonight at 8 o'clock, we're gonna have a guest para sa ating The Crafters Forum. Si Miss Joanna Yap. And she has a lot of things to share to us, especially sa mga nagbabasar, sa mga nagsisell ng handmade items. So it's all about business crochet pa rin, di ba? Okay. Ngayon, punta naman tayo doon. So, tapos na tayo sa pricing ng mga ano mo, no? So, paano natin indicators ng overpricing? Is there such a thing as overpriced handmade items? Ayun nga, comparable market prices. If similar items of comparable quality, materials and craftsmanship are consistently priced lower, the item may be considered overpriced. Ayun nga, kung comparable kung comparable yung quality, yung materials, and then yung buong item. Tapos meron namang much lower price doon, maybe it can be considered as overpriced. Let's say nowadays, meron tayong mga nakikitang, how do you call this? Yung alam niyo yung mga mocked, yung parang fake crochet items na wearables, di ba? Oh, di ba? So mako-compare natin yung prices, pero hindi siya kumbaga kung comparable siya, hindi siya comparable eh. Kasi fake nga siya, di ba? Nakita nyo na ba yon? Ang dami, dito din sa Korea, ang dami kong nakikita ng mga ganong fake crochet wearables. So, pagtingin mo parang chain lang na binurda, no, something. So, pag ganon, hindi, incomparable yun. Hindi mo siya pwedeng ma-compare. Di ba? So, hindi mo masasabi na overpriced yung item mo. Okay. The next one, indicators of overpriced item, customer feedback. Negative feedback or reluctance from customers about the price can indicate overpricing. O, katulad nga nung gumawa nung wala namang reklamo eh. I know some people who have sold items na worth it naman yung pagbenta nila, like let's say mga bouquet of flowers. Wala namang reklamo eh kasi sobrang nagandahan yung client nila. Sobrang nagandahan yung customer. So, dun sa customer feedback pa lang, alam mo na worthy naman yung pinrice nila sa items nila. And then the next one, sales performance. Ayun. Ito naman, siguro sa mga how do you call this? Sa mga, pag nagbibenta ka ng mga regular items talaga na binibenta mo regularly at meron kang regular market, ayun, yung sales performance, mararamdaman mo if overpriced ba yung item mo kung mahina ang benta. Diba? Okay. Perceived, ito yung sinasabing, what is the difference between perceived value versus the price? So, if customers perceive the item's value, let's say, materials, craftsmanship, tsaka yung uniqueness,
to be lower than the asking price, it may be overpriced. So, like, alam niyo dito, sa Korea, no? Sa Korea. Alam niyo yung, wala akong example eh. Okay. I'm gonna give you an example. Yung, ito. Yung nagbenta ako ng na-sold out na kasi yung mga binenta kong keychains eh. One time, nagbenta ako ng mga keychains. Ayan, like this. Magkano, let's say yung crochet bee, ito na lang yung natira. Ito na yung natira sa mga binenta ko dati. Nagbenta ako sa parang Sakura Festival, yung Spring Festival. Maraming tao. Naglagay lang ako ng table dun sa park. Tapos, binenta ko. Nakabenta naman ako. Ito, ko lang. Kasi iba talaga ang pricing ng For example, this particular bee keychain, ganyan siya kaliit. Ayan, no. So, i-compare niyo yung liit, Yung this particular bee keychain, I sold this for 3,000 won, which is equivalent to, let's say, nasa 120 pesos. Equivalent to 120 pesos, pero take note, I'm living in Korea. Nasa Korea ako, wala ako sa Pinas. Pero siguro to sa Pinas, pwede itong ibenta ng let's say 75 or 85, ganon. 90, ganon. Pero sa amin, dito sa Korea, ang pinricing, actually, super baba pa nung pricing ko. Yung for 120 pesos. Kasi, ito, nabenta ko siya, meron akong mga nakikitang ganito na kalaking keychain. Alam nyo magkano sa online? Magkano to sa online market dito sa Korea? This is like $7, like 300 to 350 pesos. So, super mura pa yung benta ko. Diba? Kaya, so, depende sa location. Tsaka depende talaga sa mo. Hindi, tsaka ang target ko naman kasi is mga estudyante, kaya minurahan ko na lang. Di ba? Tapos ito yung parang pang display sa table, tsaka pantusok ng inano ko siya. Ay, hindi makita sa screen. Yon, ayan. Ginawa ko siyang, magkano mabenta ko dito? Ito ang 350 na binenta ko. 350 pesos equivalent, $7. O, diba? So, depende din sa location, diba? Tsaka sa So, hindi mo masasabing overpriced yun kasi nga, andito tayo sa Korea. Tsaka, iba din ang price ng yarn sa Pinas, tsaka ang price sa Korea. Alam nyo ba yung milk cotton nyo? Yung milk cotton na baka, magkano sa Pinas yan? 24 pesos. 24 pesos. Dito magkano? Nasa 100. Same quality. Yan ganyan, no? 100 pesos yan. 2,000 won. Pero nakukuha nyo sa Pinas yan ng 24 pesos. Diba? Sabi ko, ay, kaya ako sa, mag-angkat ako na 24 pesos. Kaso, yung pamasahe pa din. So, ganun din. Suma total. Yung pricing talaga, yung materials talaga. Kaya, yun. So, ayan. Okay. And, isang oras lang tayong, magla-live. Matakal lang natin. Anyway, natakal na naman natin yung if there is such a thing as overpricing ng mga items. So, it all comes down with quality and customer feedback. Yun. Okay. And then, ito. Consideration and, asan na ba yun? Yung perceived value versus the price.
So, kung tuwan-tuwa naman yung customer and tingin nila worth it naman yung ano, yung price, yun. Actually, marami ako nabenta nung ano, yung big keychain tsaka yung palaka. Yung palaka, yung froggy keychain ko, yung frog keychain, yun ang naubos kasi ang daming nakyutan. Ano, yun nga, nabenta ko siya ng 3,000 won. Dati, 150 equivalent nun eh. 150 pesos equivalent. Pero ngayon, mga 120 na lang. So, ayun, nabenta ko siya ng ganun. And, tingin ko, for student price, pwede na siya. Pero yung mga ganong keychain, nasa ano yun eh. Nasa $7 yun eh. More or less, pag online mo bibilhin. Eh kasi naman, pero nakita ko kasi sa online, meron silang, yung mga online shopping website for handmade and unique items dito sa Korea. Aside from online, meron silang, aside from the keychain itself, meron silang mga, ano yung, lalagyan ng note, magandang packaging, gano'n. So, siguro, dagdag na rin yun eh. But actually, kung yung price na lang, ano, worth it na, yung keychain lang ang bibilhin, pwede na yun talaga, ano, I think I made a fair price dun sa 3,000 won or $3. Okay na yun. Ano na siya, wala na siyang eklabush. Ibig sabihin, wala na siyang kasamang box, wala na siyang kasamang kung ano-anong kasama sa packaging. Kasi, binili na lahat o, inabot ko na lang. Yung mismong keychain lang ang binili nila. Okay. Tapos, next one is, ayun, yung fair pricing ng ano natin, yung fair pricing ng profit margin. Okay. Determining the profit margin for handmade crochet items, yun nga, fair compensation for your work and materials, and competitive pricing. Okay. Pero alam nyo, yung mga pinagsasabi ko rin din naman dito, it doesn't fit everybody. Kumbaga, may kanya-kanya, ang bottom line is may kanya-kanya pa rin tayong way of pricing ng items natin. May kanya-kanya tayong target market. May kanya-kanya tayong quality ng gawa. Hindi porket pareho tayong crochet, pareho tayo ng quality ng gawa. Kaya nga yung iba minsan, di ba, usually, meron, pagdating sa handmade items, meron tayong forte. Forte, it means yung special skills mo kung saan ka magaling. Like, yung isa, magaling sa, let's say, sa mga amigurumis or sa keychain, ganon. Yung isa naman, magaling sa wearables. Yung isa, magaling sa mga flower bouquets. May ganon eh. It really depends sa craftsmanship mo, kung anong field ka magaling. So, kung tingin mo magaling ka sa ganito, ay di doon ka, and then, ano mo yung fair price. So, ano pa rin, it's our own meron, kumbaga, sa pricing, may individuality pa rin tayo. Pero if you are, nagsisimula ka pa lang, edi sundin mo yung standard or sundin mo yung suggested computation for pricing if nagsisimula ka pa lang. But if you are experienced na and alam mo na yung quality ng gawa mo, then you can decide on your own how to price your items, di ba? Okay. So, ayun lang. Salamat sa pagsama nyo sa akin today and I hope nakapulutan nyo ng aral. I hope may sense itong live ko, ano? May sense, di ba? Okay. Anyway, I have to go now. Bye-bye.